Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa Kumpletos Recados. Magandang umaga do sa mga umaga dito sa Pilipinas. May nanonood din sa atin sa ibang bahagi ng bansa. Mayroong magandang tanghali, magandang gabi, magandang hapon, Madaling araw. madaling araw. General na lang, magandang araw po sa inyong Yes. lahat. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Lalo na yung tiyahin ko nanonood. Size 9. Lapit na Pasko. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Kumpletos Recados. Siyempre po, araw na naman po na pag-uusapan po natin ang mga batas ng Pilipinas para mas maintindihan po natin. Pag-uusapan po natin sa level na naiintindihan natin lahat. Para mas katanggap-tanggap, mas masarap yung mas masarap sundin ang batas kung naiintindihan natin, di ba? Yes. Sa bawat pagkakataon na sumusunod ka, kunyari, bawal tumawid, ha? Bawal tumawid. Hindi ka na nabasa, bakit bawal tumawid? Kasi mamamatay ka dyan pagka ikaw ay tumawid. So pag naintindihan mo, mas masarap sundin eh. Yes. Di ba? Ay, hindi na pala. Ako po pala si Dennis Atenor Jr. At ako po si Bien Dacles. Makakalimutan naman ako, Papa Den. At syempre, pagdating sa batas, nako, kasama natin si Attorney Pogi. Yes. Pakilala mo na, Bien. Yes, Matagal ito mo siyang na-miss eh. Oo nga, mahigit isang buwan. 2 buwan. Dalawang buwan na, bilang na bilang, Papa Den. Akala ko ikaw nagbibilang, si Attorney wala na. Ayan, ipakilala natin, syempre nakikita niya si Attorney Mark Christopher Tolentino. Ayan, kompleto Pwede yan, mo, pagka sumigat ka na, tapos kakandidato ka na, magpa-exclusive ka sa amin. Oo Oh, nga. yes. May times Diba? Wala akong sana sa politics. Narin. Ay, ganon. Walang appetite sa politics. Kasi ganyan din yung sinabi ng mga senador ngayon. Okay! May mga maganda pag-uusapan natin ngayong araw na ito, mga kababae na napakaganda na pag-uusapan natin. Idinededicate natin sa lahat ng mga kalalakihan sa RHTV ang ating Alam ang na. ating topic for the... Naku, teka muna, baka malagay ako sa alanganin. Hindi, joke lang mo yun, joke lang. Hindi po sila ganon. Hindi po sila ganyan. Diba, Bien? Malapit na. Okay, ang pag-uusapan po natin ngayon, eto, panoorin po natin. Justin Bieber. Mike Bustos. Because we are very loving people. Yee! So Jamich. Napakasimple kayang bagay nun. Hindi naman dapat Simpleng bagay sa'yo, simpleng bagay yun sa akin, hindi. Cebu Dancing Inmates. Hit, everybody gone back. Situation, speculation, everybody irrigation. At Charisse. Sino nga bang hindi nakakakilala sa kanila? Iba't iba man ang kanilang ipinakitang talento, iisa naman ang kanilang naging paraan upang makamit ang wika nga ng marami ay instant fame, ang internet. Di naman lingid sa kaalaman at kamalayan ng lahat na ang internet ay pampubliko, malawak at malaki ang sakop nito. Kaya't hindi lang ang mga may talento at kahangahangang kakayahan ang nakikilala at pinagpipiestahan. Nagagamit din ng internet upang manira at magpakalat ng mga malalaswang pictures, lalo na ng mga videos, bata man o matanda, babae man o lalaki, anuman ang estado sa buhay, ikaw at ako, kabilang dito. Marami ng mga tauhan ng mga kumakalat at naglipa ng mga scandal sa internet ang patuloy na nakararanas ng trauma, pangungutya at pagkasira ng buhay dahil dito. Ilan na rin ang nagpakamatay dahil sa kahihiyang kanilang naranasan. Sa ngayon ay binibigyan ng pansin ng lipunan at ng gobyerno ang dulot ng usaping ito. Ngunit masasabi ba nating sapat na ito? Mayroon nga bang ngipin ng gobyerno laban sa mga cybercrimes tulad ng cyberpornography at pagkakalat ng mga sex scandals? Sa paanong paraan ito na poprotektahan ang mga biktima, lalo na ang mga kababaihan na higit na naaapektuhan? Ngayong araw ay tatalakayin natin ang tunay na nasasaad at saklaw ng cyberboso law. Hihimayin at ating aalamin, sapat na ba at mayroon na bang ngipin ang batas na ito upang matigil at maprotektahan ng mga biktima at magiging biktima pa ng eskandalong ito? Yan ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito sa ating Kumpletos Recados sa Batas Day, ang Cyber Boso Law. O, kailan lang? Kailan parang lang?
2 to 3 weeks ago yata ang nangyari dito kay Kay Wally. Wally, oh. Tapos Parang magkasunod yan eh. Naging part na siya ng naging part na siya ng language natin. O sige ka, baka ikaw ay ma-Wally Bayola. Wally Bayola. Lagot Isa pa ka. yung kay Chito Miranda din. Isa pa rin yun. magkasunod Actually, kay yun Chito eh. Miranda muna bago kay, ano, bago diba? kay Bago kay Wally. Wally. Okay, so bisa na natin. Gilingin na natin ito si Attorney Pogi. Okay, Attorney, bakit isinabatas ang Cyber Bosso Law or Anti-Photo and Video Voyeurism Voyeurism. Act? Kasi po, nakalagay po sa ating saligang batas that it is the policy of the state to protect the dignity and privacy of every human being and to give full respect to human rights. So yun yan. So it is the obligation of the state na kailangan bigyan ng parusa ang taong sumisira sa dignidad, integridad, and honor ng isang tao. Para mapanatili yung privacy ng isang po. individual. So, purely po, ang intent po ng batas na ito is to protect privacy. So pagka anong tawag dito? Parang pag na-violate, ano yung Tagalog na violate? Basta na-violate. Oo, na-violate, oo. Basta na-violate ang karapatan mong ito, pwede kang magsampa ng kaso. Yes po. Yes po. Tapos, parang natatandaan ko, hindi ito matagal na batas, Attorney. Kailan lang ito, di ba? Kailan na naipasa? 2009 pa lang ito. Si 2009 pa Panahon lang. pa ni Yes po. Gloria. Pangulong Gloria. Merong isang insidente na pinanggalingan tong Cyber Bosso Law, Attorney. Ano yun? Anong kaso yun? Sex scandals. Ganon, ano? Yung Yes mga po. sex scandal na dati sa YouTube lang, tapos ngayon nasa Facebook na. Kasi po, may internet na tayo ngayon. Oo. And of course, yung right to privacy natin, hindi na as private as before because of the internet. That's why kailangan natin ng more protection with respect to our privacy right. Palagi ko ang Parang nag-trigger dumadami dito. lang yung trabaho ng attorney. Parang dumadami lang yung kita nila pagka ganyan. Ano? Ganun ba yun? Pagka dumadami yung batas, syempre, di ba yung mga batas, kailangan, pagka dumadami yan, dumadami rin yung tagapagtanggol ng batas eh, di ba? Actually, kulang yung lawyers ng Pilipinas. Ako lang yung lawyers Yes sa po, Pilipinas? kulang po. Kasi of course, maraming lawyers. Baka naman kulang ang pogi na lawyer, Okay. ikaw lang yun, attorney. Yun ang nabibilang na. Oo. Marami yung lawyers, but konti lang ang practicing lawyers. Ano Yan. ibig sabihin, attorney? Practicing Iba. lawyers, yung lawyers palagi nasa court. Oo. Kasi mostly nasa government, nasa Pag nasa government ka ba, hindi ka corporation. practicing? Hindi ba practicing? Hindi siya practicing lawyer kasi, for example, nasa San Miguel Corporation, so Oo. corporate lawyer ka lang. So hanggang doon ka lang. Limited yung practice mo. When in fact, when say practicing litigation lawyer, very broad yung practice na yan. Isa yung mas malaki kita. May balak. May tanong ka, go. Naisip ko lang kanina kasi Sino sa attorney? 2000 Hindi yung batas naman. Oo, Ayan. yun. Joke lang Kasi yun, di ba parang apektado ka. Hindi naman. 2009 kasi siya unang naipasa. So sa tingin ko, parang ang nag-trigger dito sa batas na to is yung nangyari kay Katrina Halili. Yes po. Yung kay... Hindi ko, ano ulit? Ayan eh, oh. Kay ano? Kay, Dun sa kaso ni Katrina Halili. ay kay Katrina. Okay. Yung doktor. Sa kay Yun doktor. talaga. At saka kay, oo, Ako kay yata Haiden. apektado. So, dun, 2009 ba yun? Yes. 2009 Parang yun, gano'n, ano? oo. Kasi parang ito yata yung kay Katrina Halili umabot hanggang Senado. Yes po. Yan. Ganun kalaki. Kaya, But yung batas na ito parang minamadali. So dami pong Butas. pwedeng exemption or defense yung mga accused sa batas na ito. Kasi napipressure ng napipressure ng mga Media. opinion ng tao dahil uso yung balita, Yes, sir. yung mga meron tayong meron tayong mga Pilipino, every time na may mangyayari sa Pilipinas, pag nagbigay tayo ng opinion, para tayo nagiging eksperto. Yes, yes. Nagbigay tayo ng bigay ng opinion, bigay tayo ng bigay ng suggestion. Akala mo mga eksperto tayo. Tapos hindi nag-isip. Hindi na inisip. tama, So tama. madalian. Oo, Parang yan. parusahan na yan, parusahan na. Oo, Ipasa yan. na yung batas na yan, ipasa na yan. That's So why may pressure. may batas na. Correct. May batas na yan, kulang. Oo. That's why, kahit may batas na nung 2009, Oo. marami pa rin ang sexual scandals. Oh. Kasi daming butas yung batas na yan. Oo nga, no? Actually, after 2009, marami pa. Maraming Dumadami sumunod. pa. Oo. Dumadami. Mas mabilis pang kumalat ngayon. Kumalat ngayon. Kadalasan yung mga kliyente sa ganyan or yung talagang naapi o na-violate,
are the women, no? Yes po, Exactly. mga women Oo. and celebrities. Celebrities. Yes po. Kasi pag celebrities, pinifiestahan yung video nila eh. Oo, kilala eh. Kilala sila. Sige, Mga ganyan. pag-usapan na natin, ano yung pinagbabawal ng cyberbosolo? Actually po, may 4 po na prohibited acts na Okay. pinagbawal ng cyberbosolo Oo. or Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Okay. Yung una po, kinunan mo ng picture yung isang tao Okay. performing sexual act. Okay. Second, hindi lang kinunan, you capture his or her private parts. Pinicture Okay. yung private parts with or without her consent Okay. or his consent, and in the circumstance wherein there is a reasonable expectation of privacy. Reasonable expectation of privacy. Kasi Magagaling kanino? Doon sa yung biktima. Kasi Okay. po, uso na ngayon yung nude beach. Okay. Of course, pag nakahubad sila lahat dyan, binidyohan mo, Ah. walang liability. Ah. Kasi there is no reasonable expectation of privacy. Mm. Pero, nasa CR, pinicturean mo, Ah. of course, may liability na po yan. Okay? Kailangan walang consent. Pag may consent, walang liability. Ulitin natin yun. Pag may consent, yung kinuhanan, walang liability. Walang liability. Pag walang liability, ano ibig sabihin nun, attorney? There's no crime. Walang kaso? Walang kaso. Walang pwedeng Dahil idemanda? may consent. Walang pwedeng idemanda. Kasi, pumayag. Okay. Yung pagpayag na yun, kailangan ba nakadokumento? Not necessarily. The mere fact that alam niya, okay na yan. Okay. Okay. Paano mapapatunayan na alam niya, Na alam niya. attorney? Of course, makikita yan. Pag nag-enjoy? Yes, nag-enjoy sila. O may video, ganun sila. Pero pwede rin naman ako nag-enjoy nang hindi ko naman alam na kinukuhanan. Pag hindi mo alam, ibig sabihin, walang consent. Kailangan yung consent voluntary. Voluntary yung consent. Kailangan hindi through fraud, hindi through intimidation or force. Kailangan freely given yung consent. Otherwise, yung fraud, intimidated or forced consent, it is as if walang consent na binibigay. So, kailangan may voluntary yung consent na binibigay. So, paano yun? Balikan ko lang yung tanong ko, Doc. Attorney. At paano malalaman na pumapayag yung nag-i-enjoy doon sa video? First, voluntary. Ah. Alam niya. Alam Alam niya. nung kinukuhanan? Kinukunan na Okay. Kinukunan binidyohan siya. Alam niya. Alam niya, then pumapayag siya. Of course, it's a matter of proof yan. So, assuming nakita mo, nag-hello-hello pa siya sa Correct! So, Oo, that's tama. already voluntarily given. Hi! Oy, tugin mo naman dito. Lagay mo dito. Gusto ko yung angulo dito. Oh, Ibig yeah. sabihin, pumapayag siya. Pumapayag siya. May consent. Pag may consent, walang kaso. Pero, consent lang na kukunan siya ng picture. Iba yung consent na ikopya, iba yung consent na i-reproduce, iba yung consent na ibenta yung video. Iba yan. Kasi Okay, yung tama. consent na nag-hello, nag-hi, Oo. only with respect sa pagkukuha ng video o sa pag-capture ng video. But Parang hindi pang kasama. personal consumption. Personal Yes. consumption. Okay. But hindi kasama yung consent na i-reproduce, i-upload sa YouTube, or ibenta yung mga CDs or DVD or sa cellphone movies. Videos, hindi kasama yan. Yes. But please take note, but with respect to capturing a picture or taking picture, sexual act and private part of a body. Ano yung Okay. private part of the body ng isang tao? Ayan, i-distinguish muna natin kung ano yung private part. Ano yung private part? First, hubot-hubad. First yan. Okay. Pangalawa, nakapanty Okay. or nakabra, kasama na yan. Private property na yun. Ay, private part na yun. Pubic area. I don't know. Private part na rin yun. that's all. Pero meron mga tao, attorney, na it can be private to you, hindi Yes. private sa akin. Yes po. But may tanong. Assuming na yung na-picturean, yung breast part ng lalaki, kasama ba? Hindi kasama. Breast part lang ng babae. Ba't ganun? Yes, yun na. Eh kung breast na rin lang ang pinag-uusapan, sana kasama na rin pati lalaki. Ba't ganon? Nakalagay sa batas, female breast of any part. Hindi kailangan yung nipple. That side portion. So maski kasama. side lang, Yes, maski kasama. nakuhaan lang ng ganon. Side of the female breast is already included. Basta, Sabihin na natin na walang consent ito, walang Yes, consent. yes. Na pan lang ng lang. camera na gano'n, or na picture ng konti, na nakita yung bandang gilid ng konti, na hindi naman talaga vulgar talaga, pero pwede na niya ireklamo. pwede na ireklamo, pero kailangan ang nag-picture may intent na i-violate yung anti-photo and video voyeurism. Naku, paano naman patutunayan yun? Kasi Hirap po, patunayan yan. nakalagay po sa ating criminal system ang mens rea. Yun ang inadapt natin sa ating Philippine criminal system. Ang ibig sabihin ng mens rea,
there is no crime if your mind is not criminal. It means, pag by accident lang yung pag-picture, there's no crime. Kailangan yung mind mo criminal, yung act mo criminal in order to make you criminal. Yun ang tawag ng mens rea principle. Parang siguro kung nadaanan lang Pero talaga. everyone can deny that, attorney. That's why it's a matter of, kailangan i-prove yun sa court. Trabaho yun ng abogado. Okay. Kaya kailangan trabaho ng abogado na patunayan na siya'y manyakis. Ganun. So, yun ang first part. Pagkuha ng picture with or without consent, hindi lang sexual activity, kasama yung private part ng body ng isang tao. Pagkuha. Pero pag sabihin natin, copying, reproducing, selling, distribution, publication, broadcasting, That includes kailangan- the YouTube and the Facebook. yes, Yes. okay. Okay. Only sexual act. Sexual act lang ang nakalagay sa batas. Ay, That's why ganun? may butas ang batas. So hindi hindi kasama yung binabanggit natin kanina ng mga private part. Private part, kasama lang yan. Ang maging liable lang, yung kumuha. Okay. Pero ang nag-reproduce, ang Oh. nag-distribute, hindi liable pag private part lang. In so far as Anti-Photo and Video Voyeurism Act, pwede maging liable sa violation against women or libel, pwede. But with respect to this law, there's no liability. Ganun. Kasi yung batas, very clear. Basahin mo yung batas. Second paragraph, third paragraph, fourth paragraph, ang nakalagay, sexual activity. Walang nakalagay na private part. Yung private part, sa first paragraph lang. So, May butas ibig sabihin, assuming, may girlfriend, okay? Binidyohan niya yung sarili niya. Pagkatapos, yung picture, hiniram ni boyfriend. Okay. So, ibig sabihin, yung picture ni girlfriend napunta sa cellphone ni boyfriend. Okay. Pinablis ni boyfriend yung picture. Okay. Liable ba si boyfriend? Hindi. Hindi. Kasi hindi sexual act. Hindi sexual act. Hubot-hubad lang. Pangalawa, sinong kumuha ng picture? Yung hindi girl yung boyfriend. mismo. Yung girlfriend yung kumuha. Kasi nga i-establish natin yung mind na criminal. mind, yes. So wala namang anong tawag doon? Merial ba yun? Mens rea. Mens Mens rea. rea. Kung walang mens rea, kung walang mind of a criminal, hindi siya pwedeng Hindi ikaso. siya liable doon. Hindi lang ganon. Kailangan, there is no crime if there is no law punishing it. May ganong batas. In this case, ang law, nagbigay lang ng parusa sa kumuha ng private part. Pero walang parusa kung i-reproduce mo, i-publish mo, kung private photo lang. Ang nakalagay, with respect to copying, reproducing, and distribution, or publishing, pag sexual activity lang. So, isang butas yan sa batas. Correct. Yes? Pwede maging sex scandal with respect to private part lang, kahit walang sexual activity. Pwedeng sex scandal yan in so far as layman's term or layman's mind. But in so far as this law is concerned, no. Saka isa pang butas, attorney, yung paano yung equipment o yung camera o yung cellphone ay gamit ng babae. Gamit ng babae yung cellphone. Ang kumukuha lalaki. Pero gamit ng cellphone ng babae. Yes, so kailangan i-prove yan. Na gamit ng babae. May-ari Na yung cellphone owned by the girl, but yung kumuha, si boy. Kung mapatunayan na inutusan ng girl si boy. Pag gano'n, ibig sabihin, may consent. correct. May consent, ibig sabihin, walang crime. Okay, balik rin naman natin. Cellphone at saka camera ng lalaki. Inutusan siya ng babae. Cellphone and camera Ng lalaki. ng lalaki. May Inutusan siya ng babae. Ibig Nakuhanan sabihin, siya. may consent. May consent. Yes? So, Pag wala may na. consent, wala. Di ba? So, ibig sabihin, walang criminal liability. There is no law when there is no, or there is no crime when there is no law punishing it. First concept yan ng criminal law system. Second concept of criminal law system, there is no crime if your mind is not criminal. In this case, ang nakalsaad mo sa batas, pag picture ng private part, yun lang ang may liability, provided that yung dalawang circumstance must be present. First circumstance, hindi nagbibigay ng consent. First circumstance. Pangalawa, reasonable expectation of privacy. Yun lang ang Nawala, nalaglag. Sandali lang ha. Meron pa ako isang tanong, attorney, bago tayo mag-break. Pag ikaw ay nagdemanda yung babae, ang sinasabi, ang kasong ito is yung babae na violate. Okay, sino ngayon ang mas matinding sasampahan ng kaso? Yung nag-duplicate o yung nag-upload? Okay?
o yung nag-produce. Yung nag-produce muna, dilagay niya sa CD. Yung isang party naman, nag-duplicate. Okay. So, nilabas niya sa internet. Sino ngayon ang mas mabigat na kaso? Yung nag-duplicate at naglabas o yung nag-produce lang ng CD? Sa pagbabalik na Kompletos Recados, huwag kayo alis. Diyan lang kayo, ha? Mga balitang kailangan mabalitaan. Mga balitang ayaw nilang mabalita. Kahit balitang mababalita pa lang. Dahil sa bawat balita may isyung dapat mapag-usapan sa Issue. Lilinawin ang lahat ng inyong mga lingkod sa pagbabalita. Si Mayor Lakay Deo Macalma at Manang Milky Rigunan. Issue. Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga. Ang daming commercial ng magagandang produkto sa Pilipinas. Ang problema, di mo alam ang presyo. Correct! Ang dami rin magagandang serbisyo sa Pilipinas. Tama. Andyan ang spa. Andyan yung pagpapagupit. Correct! Oo. At may rent-a-car pa. Ang problema, di mo alam kung magkano. Ay nako, ang dami pang pwedeng pasyalan sa Pilipinas, baby. Andyan yung resort, theme parks, at marami pang iba. Ba, baby, dapat pati presyo, alam mo, para ma-budget ang tamang pera. At kaming dalawa ang aalam ng presyo ng kahit na anong bibilhin mo. Ay nako, brand new man yan, second hand, aalamin namin ang presyo. Noon na ng bagong programang aalam sa tunay na presyo at baka pwede pang matawaran. Tama, bagay na bagay ito sa mga kuripot na katulad mo. Ay ko! Price Tag Pinoy Window Shopping sa RH TV. Walang kawala ang mga malalaking balita. RH Rapido Hataw Balita sa mundo ng politika, palakasan, showbiz at iba pa sa Pilipinas at ibang bansa. Iyon ang makukuha sa RH Rapido Hataw Balita. Mga pinakahuling panayam sa likod at gumawa ng mga balita. Kasama si Andy Vital. RH Rapido Hataw Balita. Parang may nangangamoy. Nangangamoy niyo ba yun? Nangangamoy part 2? Parang mahaba tong usapan na ito. Ano ba yan? Pinag-uusapan pa rin po natin mga kababayan, Cyber Boso Law. Ang hanging question natin, attorney, kanina, for example, may yung gawing sample si si Vien. Baka may pumasok na endorsement dito, patay ako. Sabihin natin, si Maria. Okay, si Maria, meron siyang boyfriend. Yes. Si Mario. Mario. Si Maria at Mario. Mario. Okay. Meron silang, sabihin natin, meron silang pagsisiping na talaga. Okay? Merong consent yung babae. Okay. Merong consent yung babae. Ang ginawa ni Mario, pinroduce niya sa CD. Okay. Pero wala siyang intensyon na ikalat. Okay. Ipinroduce lang. Oh, yes. Okay? Pero yung intention na yun, medyo mahirap patunayan na wala siyang intensyon ikalat. Okay. Yung CD na yun, na-misplace. Okay. Okay? At Or sabihin na natin, nakuha sa cellphone, tapos yung cellphone naghang, tapos pinagawa sa isang cellphone technician. Tapos nakuha ngayon, noong technician, yung sex video. Okay. Yung sex video na yun, pinost niya sa Facebook at saka sa YouTube. Nag-hit, Siya yung dumami, nagkalat. shinare. Yes. Si Mario at saka si Maria, nag-away, nag-split. Yes. Ngayon, para makaganti yung babae kay Mario, si Maria kay Mario, idedemanda ko siya ng cyber boso law. Okay. Sino doon? Kasi galit na siya. Idedemanda niya yung si Mario at yung saka yung technician. cellphone technician. Okay. Sino ngayon ang may sagutin sa batas? Okay. Si Maria, nagbigay ng consent. Nagbigay ng consent. For yung consent ni Maria, only with respect to taking Yes. taking photo or video. Yes. With respect to the sexual activity. Okay. It means hindi kasama sa consent yung pag-copy, pag-reproduce, pag-distribute, pag-broadcast. Yung ginawa ni Mario, attorney, na nilagay niya sa CD, Copy reproduce na yan. Reproduce na yan. Reproduce, okay, So okay. it means si Mario maging liable ng
Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Even though na si Maria nagbibigay ng consent. Kasi yung consent ni Maria only with respect to taking photo or video. Hindi kasama yung what they call this, yung pag-copy. And yung pag-copy, pag-reproduce, pag-distribute, pag-publish, limited lang yan sa sexual act. In this case, sexual act ang ginagawa, hindi lang private part of the body of Maria. So it means, liable si boyfriend, si Mario, liable din yung technician. Pero walang intent walang intention si Mario na Ikalat siya. ikalat Wala siyang ganun. Sabihin na natin walang CD. Okay. Nasira lang yung cellphone niya. Okay. Pinigay lang niya sa cellphone technician at yung cellphone technician ang nagkalat. Sino ngayon ang liable doon? Pag ganun, yung liable si technician na yung liable. Ay, technician na. Kasi po, pag-copy, for example, nasa cellphone, kinopy ni Mario sa CD or whatever, that's already a crime. Of course, walang intention, but there's what we call presumed intention. Okay? May presume kasi the mere fact na kinopy na sa CD is already a presumption na may intent siya to commit the crime. They're copying. So, hindi siya pwedeng excuse na walang intent. Lalo na si cellphone technician. Maging liable siya for broadcasting and liability nila, may penalty po yan. Mataas yung penalty sa cyberbosol law. Doon sa cellphone technician. Cellphone technician At sa akin, Mario. and si Mario, presuming, Pero hindi ko naman nakalain na kukopihin niya, attorney. okay, si Mario walang liability kung nasa cellphone lang niya. Pero pag kinopya na sa CD, sa what do we call DVD, Nilabas na siya dun sa nilabas na. So, ibig sabihin, yung consent ni Maria is only with respect to taking photo, video, it means limited lang sa cellphone na kinunan. Okay. Pero, pag yung cellphone na kinunan, yung mga files doon, tinransfer na sa CD, ibang kaso na yan. May kaso na si Mario. Pero pag wala siyang ginawang transfer from the cellphone to CD, wala siyang liability. Walang liability kasi si Maria nagbigay ng consent sa kanya. Okay. Only with respect to Mario. Kasi si Maria nagbibigay ng consent. Okay. O nagbigay ng consent ni Mario. Uh-huh. Pero yung consent ni Maria is only limited to yung pagkuha ng picture. Okay. Or pagkuha Yun lang ng ang consent video. niya. Yun lang. Yun na limited yung lang pinaka-borderline doon. doon. Yes, hanggang doon lang. hanggang And of doon course, pagkuha ng video, pagkuha ng picture, there's a kasama sa consent yung i-save doon sa cellphone. Of course, kasama yan. Pero hindi kasama sa consent yung pag-transfer from cellphone to CD or DVD. Hindi kasama yun. Walang liability si Mario doon. Kasi nung pinagawa niya yun, wala siyang intensyon na ibigay yung kopya doon sa... Yes. Walang liability. Maging liable si Mario pag transfer na niya sa ibang materials like CD, DVD, gano'n. Paano kung hindi nagawa yung cellphone? Tapos, nakuha pala nung technician yung kopya. Yung naman. Tapos yung kabila naman nagpagawa na naman, kinuha na naman. Nakita ngayon sa Facebook. At saka sa YouTube. Okay. Pag ano, Sino NBI na naman yun? of course, i-check sa NBI kung kanino galing. And, Sila mag-check sa magitan ng, Yes po. ng internet. Ika-track nila. may system yung NBI paano Para i-check. mag- But hindi safe lang. ka na doon. Pero, I have to please take note na yung liable, hindi lang yung kung kanino galing or sino yung nag-origin sa pagkalat. Every person na nagkalat, kasama sa liability. Hindi lang si cellphone technician, assuming na transfer ni Pedro, si Pedro binenta niya, kasama si Pedro. Kasi, ang nakalagay sa batas, copying, reproducing, selling, distribution, or publication. So, sino magkakaso? Magkakaso si Maria? Hahanapin niya yung mga nag-share? Actually po, si Maria, pwede siya ang magdemanda, pwede rin witness lang siya kasi po, ang Anti-Photo and Video Voyeurism Act is a public crime. Kasi public crime, hindi kailangan na si victim lang ang magdemanda. Anybody can file a complaint including the NBI or police officer. Estado.
Yes, or the state can file a complaint against those who commit anti-photo or video voyeurism act. Pero ang NBI ang may assignment attorney kung sila mag-aalam kung kanino nanggaling at saka nag-share. Yes po. Okay, Yan safe ka ang- na doon. Pero paano, attorney, kung nilike lang? Of course, pag nilike mo, may system kasi ang Facebook. Pag nilike mo, publication Lalabas yan siya. That's Yes. already publication. Oh, okay. So, liable pa rin. Liable pa rin yan. Kasi like yan sa Facebook. But may system ang Facebook, pag nilike mo, nakapublish na yan eh. So it means publication na yan. So pag publication na yan, kasama na sa liability under cyber anti-photo or video, provided that yung photo or video performing sexual act. Okay? So Performing sexual act. Performing, Sexual act. Hindi na pwedeng picture It means pag nakahubot-hubad lang, Oo. hindi. Okay. Kahit na yun ay picture lang. Picture, performing sexual act pa rin. Performing Oh, sexual yes. act. Pero picture. Yes, Pwede pictures pa rin. okay. Okay yan. Basta, yung copying, distribution, or publication, limited lang sa sexual act. Yung pag-take ng photo or pag-take ng video, pagkuha ng video, sexual act plus private part of a body. Pag nagsampa ng kaso si Maria, pwede ko bang i-save yung boyfriend ko? Kumbaga hindi siya kasama sa kaso? Pwede. Yung ang ikakaso ko lang, Yung mga, pwedeng hindi ikaso si boyfriend kasi the mere fact that she gives his or Consent. her consent. Of course, hindi talaga mademanda si boyfriend. kasi nga yung pagkaka-download doon sa computer, illegal na rin. Oh, illegal na yun. So, basta i-prove lang na hanggang sa cellphone lang, doon lang yung files. Pag lipat na, ibang crime na yan. Mas mabigat ba ang kaso pag walang consent, attorney? Pag walang consent, may kaso. Sinong pwedeng kasuhan yung boyfriend? Yung boyfriend kasama sa kaso, pag walang consent. Pag walang consent, si boyfriend kasama sa kaso. Kahit na ayaw niya isama sa kaso? Ano po? Pag Ayaw ayaw ng- niya isama ni sa Maria. kaso, pwedeng hindi niya i-demanda. Pwede. Okay, pwedeng hindi. Oo. But please take note, ang Anti-Photo and Video Voyeurism Act is a public crime. It means Kahit kahit sino. na i-demanda ni Maria, yung ibang tao, si Pedro hindi niya i-demanda, pwedeng mag-file ng complaint ang any person against Mario. Kasi it's a public crime, therefore anybody can file a complaint. Paano kung nalinis ng cellphone technician yung video dito sa Pilipinas, kumalat sa abroad? Sa abroad kumalat. At happens to be, si Maria nasa Hong Kong. Oh. Ano ngayon ang protection ni Maria doon sa Hong Kong? Okay, It applies ba? iba po yung batas ng Hong Kong, iba ang batas ng Pilipinas. Correct, correct. Okay? It means, kasi ang May cyber boso rin ba? Anti-Photo and Video Voyeurism Act is a criminal law po ito. So it means that special crime po ito. Under the criminal law system ng Pilipinas, No. all criminal law is territorial in nature. When we say territorial in nature, enforceable lang sa Sa buong Pilipinas lang, hindi pwede. That's why po, may butas po itong batas na ito. Kasi po, may issue about jurisdiction. Kasi, assuming, dinownload mo yung video sa ibang bansa, can you file a complaint here in the Philippines? Yes. No. You cannot file a complaint kasi po, ang crime nangyari sa ibang bansa. bansa. Hindi nangyari dito. Pangalawa, for example, may video kayo, dinownload mo sa international website, porn website. Yes. For example, RedTube, mga ganyan, mga porn Hindi RedTube. ko alam yun, attorney ha. May- Ikaw lang nagsabi sa akin May yan. mga ganyan. Mga tube, ano yan? Doon lang ako sa letter I ah. Yan, assuming. Pay for D, tanda mo yun. O, mga tube, basta ganyan. Ah. Nasaan, well-established international porn website. Okay? Pinablish mo doon. Tanong, ano bang evidence nyo na paano natin malaman kung sino ang nag-post sa RedTube? Yes. Can the Philippine government mag-issue ng subpoena against the owner of that RedTube.com? Pwede ba? Pwede po ba? Hindi pwede. Kung merong opisina dito sa Pilipinas yan. Kung nasa Pilipinas, walang problema. Kung meron silang branch dito. Walang problema. But kung wala, hindi Pag pa wala. pwede kasi yung subpoena ng Philippine government is only territorial in nature. So that's why it's hard to implement the Cyber Boso Law pag jurisdiction na yung pinag-usapan. Kasi po, ang Cyber Boso Law is a criminal law. Criminal law, therefore territorial in nature. That's why ang isang gusot o isang butas ng Cyber Boso Law
pag ginawa yung crime abroad. Okay? Although the victim is a Filipino, yung accused is a Filipino, but assuming ginawa sa abroad, paano natin i-demanda yung accused? Okay. First issue yan. Pangalawang issue, assuming na hindi natin malaman kung sa Pilipinas ba in-upload or sa ibang bansa. Oo. But doon in-upload sa international website. Oo. Paano natin isabina ang owner ng website na yan? Teka muna, yung YouTube, hindi naman ano yan, Pilipinas yan, international yan. International eh. International, but I O, so think, paano? yun ang problema. Yun ang problema kasi international companies, if wala silang office sa Opisina dito. Pilipinas, Oh, they may patay. or they may not. Okay, pwedeng... So, they may or they may not comply with the order. Ang Facebook, alam ko, mayroong opisina rito sa Makati. Oh, yes. Meron. Pero ang YouTube, ang alam ko, wala. Wala. Kung wala, yun ang problema. Ah. So, yun ang butas ng batas na ito. Very clear po na minamadali. So safe talaga pag in-upload sa YouTube. So, hindi mo masasabi kung poprotektahan yung biktima dito. That's why po, kailangan natin i-prove kasi na yung paggawa ng crime, ng Anti-Photo and Video Voyeurism Act, ginagawa sa Pilipinas. Paano natin i-prove yan na dito ginagawa sa Pilipinas? Dito in-upload sa Pilipinas. Oo, It's very hard to prove. Okay? Kahit na in-upload dito using the YouTube, wala pa ring liability. Paano nga na, kung ma-prove natin na dito, Dito Dito ginawa. siya ginawa. Dito siya in-upload. Dito siya in-upload. That's Oo. why mahirap i-prove po yan. Paano natin okay. i-prove na dito Kasi yung natin i-upload? location. Hindi ba kaya ng NBI yun? That's why, kailangan Sabi ko na safe na pag expertise. NBI nakilam. Kailangan ng expertise. Mga experts sa IT. IT. Kailangan natin i-prove kasi na dito ginawa ang crime. Kasi it's really hard to Yung prove. uploading uploading. Uploading. Okay. Broadcasting. Pag like, pag gano'n. So, pag share ng Facebook video or whatever, kasama na po yan. Ganun ba yun? Eh, Yes. paano pag sinare mo, nasa Hong Kong ka? That's why. Yun! Oo, kasi That's nasa- why, paano sa Hong Kong ka, wala kang Wala crime. na. Kasi po, ang Philippine government has no jurisdiction. Kasi criminal law system, criminal law is territorial in nature. Kasi territorial, kailangan dito ginawa sa Pilipinas ang krimen in order that the Philippine government has authority to prosecute and to implement the criminal law. Pero attorney, paano kung yung si Mario ay isang foreigner? Parang nabisita lang siya dito sa Pilipinas, tapos dito ginawa yung act. Okay. Dito rin in-upload. Pwede ba natin kasuhan siya dahil pero foreigner siya? Yes. So, si foreigner, pag na-prove na dito ginawa, for example, may mga uso ngayon yung mga cyber sex office, yung mga business nila. Yung mga den. Yung mga cyber sex den. So, dito ginagawa sa Pilipinas yan. correct. Cebu actually. Yung mga foreigner. So, yung foreigner, pwedeng maging liable ng anti-photo or video voyeurism. Okay? First yan. Aside kung bata, pwedeng maging child abuse or violation against women, So, pwede siya maging liable? pwedeng maging liable dito. After the liability, i-deport pa siya. Di-deport? Okay. I-deport. Hindi ko kulong. No. Kulong muna. After na serve yung Deportation. kulong, Deportation. So isa-serve muna niya? serve muna. Yung sentence? Yeah, serve muna. After the service of sentence, because you are an undesirable alien, you have no right to stay in the Philippines. Pero kung hindi napatunayan ng korte na dito ko in-upload, Yun ang problema. Yeah. Yun ang problema. Kailangan na ng IT niyan. Kailangan ng expert. Expert. kailangan Oo. Kailangan natin expert witness. expert witness. Kailangan. Sino mag-a-afford ng expert witness? Estado Boy. ba o yung Of biktima? course, kasi fiscal, through prosecution po yan. The fiscal is DOJ. NBI is DOJ. So, yun ang trabaho nila. Yun ang trabaho nila. Na kailangan i-prove natin that dito nangyari ang pag-upload. Ang pag-like, Ipo-provide ng pag-share. DOJ. DOJ po yan. So DOJ pala magpo-provide. Or through IT experts. May mga IT expert naman. Of course, limited lang sila. Nagtanong na kanina kung paano kung dalawang Pilipino nag-upload sa doon ginawa yung sa Hong Kong, ano? May isang tanong pa about yung corporation. Yeah, yung sa corporation. Paano kung marami parang gusto nilang siraan lang itong kunwari si artista. Gusto lang nilang siraan itong si artista na merong sex video. Yes. So ano ba yung liability ng kumpanya? Ano ba yung haharapin nilang kaso Okay. tungkol dito?
Pag company kasi, corporation cannot be in person. Oo nga. Very clear po yan. Kasi paano mo ikulong yung corporation, hindi mo nga siya makita eh. Okay? Correct. So, anong effect pag yung corporation ang gumawa ng krimen? Ang effect niyan, sabi ng batas, yung franchise nila or yung entity nila, i-cancel automatic. Automatic. Pero, yung officer, for example, is a media company, yung station manager, yung editor, yung director, or the cameraman can be liable. Pati cameraman. Of course, sila yung liable. Kaya siya yung kumuha eh. Correct. Of course, kasama yung cameraman. Kasama yung director, kasama yung station manager, yung presidente ng company, but the company cannot be in person. Swerte na lang nung cameraman, nandun siya habang malas na lang niya dahil nag-follow up ng kaso. Oh, yes. Di ba? Tama. So, doon naman sa pag-share, kunyari kami dalawa ni si Ferdy, ako at saka si Vien, nag-share yung bigat ng kaso pare-parehas. Pareha lang. Walang distinction na nakalagay sa batas. Yung penalty, same. Basta nag-share ka. So, i-prove lang na dito nangyari ang pag-share. So pare-parehas. Kahit Yes, nag-like kaya lang lang. din. Kahit So, nag-like lang. Pag-like kasi, isa Facebook Nag-publish na like, rin eh. automatic publication yun. Oo nga, correct. Okay, so may liability na. Oo. Okay? Ang nakalagay sa batas, if you are liable under Anti-Photo or Video Voyeurism Act, pwede po kayo makulong ng 3 years, minimum to 7 years. Okay? Hindi lang 3 years, 7 years, may fine pa na 100,000 pesos to 500,000 pesos at the discretion ng court. Yun lang ang limitation only with respect to Anti-Photo and Video Voyeurism Act. But pwede rin kayo maging liable ng violation against women's rights. Kasi po, So, another case. another case yan. Kasi pag Another publish case, mo, back up. pag publish mo, yung bae kasi pinaiyak mo, sinaktan mo. So you are liable for psychological abuse. and Pinaiyak mo emotional lang abuse. may kaso na agad. Kasi may abuse. Yung maraming pinaiyak ko si Ferdy na babae. Paano yun? Pag Pwede iyak yun. pagmamahal, hindi yan. Pag-iyak pagmamahal? Hindi yan. Yung iyak na parang may dahil sa pag-abuso. So yun ang may criminal liability. Ayun ang kaibahan Meron ni ba? Ferdy. Pagmamahal nyo sa kanya. Clear. Oh. Okay, magbe-break na muna kami. Dalawang break kami. Okay, magbe-break na muna kami. Magbabalik kami. Marami pang katanungan na dapat sagutin. Si attorney sa Cyber Bosolo sa magbabalik ng Completos Recados. Diyan lang po kayo. Mga balitang kailangan mabalitaan. Mga balitang ayaw nilang mabalita. Kahit balitang mababalita pa lang. Dahil sa bawat balita may isyong dapat mapag-usapan sa Issue. Lilinawin ang lahat ng inyong mga lingkod sa pagbabalita. Si Mayor Lakay Deo Macalma at Manang Milky Rigunan. Issue. Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga. Ang daming commercial ng magagandang produkto sa Pilipinas. Ang problema, di mo alam ang presyo. Correct! Ang dami rin magagandang serbisyo sa Pilipinas. Tama. Andyan ang spa. Andyan yung pagpapagupit. Correct! Oo. At may rent-a-car pa. Ang problema, di mo alam kung magkano. Ay nako, ang dami pang pwedeng pasyalan sa Pilipinas, baby. Nandyan yung resort, theme parks, at marami pang iba. Mga baby, dapat pati presyo, alam mo, para ma-budget ang tamang pera. At kaming dalawa ang aalam ng presyo ng kahit na anong bibilhin mo. Ay nako, brand new man yan, second hand. Aalamin namin ang presyo. Noon na ng bagong programang aalam sa tunay na presyo at baka pwede pang matawaran. Tama, bagay na bagay ito sa mga kuripot na katulad mo. Ay ko! Price Tag Pinoy Window Shopping sa RH TV. Walang kawala ang mga malalaking balita. RH Rapido Hataw Balita sa mundo ng politika, palakasan, showbiz at iba pa sa Pilipinas at ibang bansa. Iyon ang makukuha sa RH Rapido Hataw Balita. Mga pinakauling panayam sa likod at gumawa ng mga balita. Kasama si Andy Vital. RH Rapido Hataw Balita.
Tuloy-tuloy pa rin po ang Kumpletos Recados. Ang pinag-uusapan pa rin po natin cyber boso law. Pero attorney, parang parang wala akong natatandaan na nakulong dahil sa cyber boso. Kasi po, Since 2009. yes po, kasi first bago pa yung batas, Oo. okay, ilang taon pa lang, then may daming butas nga. Si Hayden ko parang nakapagpatayo lang ng pabangon. Oo nga eh. Kaya Oo. sumikat eh. Okay, sumisikat pa nga eh. Oo nga, kaya Natanggalan lang yata ng minsan ano. nagtanong ako sa mga sa mga mall, yung mga stand, yung mga talagang wala na daw. Gusto talaga nila yung pabango ni Hayden ko. Mabango daw talaga. Feeling daw talaga nila bibigay yung babae. Oo. Diba? Ganun ba? Yun yung Okay, yung mismong materyales, pwede ba siyang gawing ebidensya sa korte? Yes po. Pwedeng gawing evidence, okay? But, for example, pag yung kumuha ng isang sex video, isang public officer, may requirements po ng batas, okay? Kailangan po yung peace officer or public officer, kailangan authorized ng court. Okay? Kailangan authorized ng court but limited lang yung authority niya to use that evidence. Okay? What But do you mean? assuming NBI, hindi pwedeng kunin lang kanino-kanino yung video. Okay. Kailangan yung NBI officer must be authorized by the court. Okay? And hindi lang authorized ng court, kailangan na may probable cause na yung crime of Photo and Video Voyeurism Act ginagawa. So parang may tinatawag na search warrant. Hindi pwede na yung isang police officer or NBI agent kunin lang yung mga video sa cellphone mo, sa laptop mo, hindi pwede ganon. Dahil private property pa Private rin property siya. na yan. Kasi po, pag kinuha ni NBI agent without any authority from the court, ang tawag dyan, sabi ko dati, is a fruit of a poisonous tree. Say fruit of a poisonous tree, it cannot be admitted as evidence in any proceeding, judicial, executive, or legislative proceeding. Fruit of a poisonous tree. Parang tutula si attorney. Ay, kurog. Gawin ko lang komplikado yung question ko kanina, attorney. Si Maria, gusto niya magdemanda since na dalawa yung nakita dun sa video, si Mario may iniingatang reputasyon. Ayokong aminin na ako yun. Oh, yeah. Mako-question ba yung integridad at saka kredibilidad nung nagsampa ng kaso? Of course, Hindi ako yan, sabi nung lalaki. of course, i-prove niya. I-prove yan. Of course, hindi pwede na denial kasi, ang tawag niya sa batas, pregnancy denial. Kasi pregnancy denial, parang self-serving ang pag-deny. Yeah. Kailangan, if you say, hindi ako yan, kailangan mag-prove ka ng other evidence dahil hindi talaga ikaw yan. Not merely saying na hindi ako yan. Ay, kawawa naman yung babae. Iba kaso na naman. Kaya ganun. Kailangan, for example, nung panahon na yon, wala ako dito, nasa US ako. So, Oo. hindi ako yan. Hindi ako yan. Kasi, siyempre, nakabuyang-yang din doon, di ba? Nakabuyang. Tapos may reputasyon na pinoprotektahan yung lalaki. Oh, yes. Pag inamin niya yun, ako yan, ay, sikat. Oh. Okay, so wala na tayong oras. Maraming salamat, attorney. Yes. Saan ka Thank namin you. pwedeng huntingin? Of course, to all my friends, just like my Facebook page, www.facebook.com/Mark Tolentino Law, and i-message nila ako any about legal inquiries and I'll try my best to answer all your questions. Wow. Okay. At syempre, pag kailangan din yung serbisyo mo, attorney, doon din sa mga contact numbers na yun na pwede kang Yes po, mag-contact. Yes, sa oo. website natin sa www.marktolentinolow.com, or I have my landline 209-6203 dito po sa Metro Manila. Okay. Pero pag tatawag lang kayo at magpapakyut lang kayo kay attorney, huwag na kayo tumawag. Kasi maraming ginagawa itong mamang to. Okay, busy maraming masyado. salamat. Ano mga natutunan? Ano natutunan mo, Bien? Nawawala kaming proteksyon. Yun talaga yung nakita yes. ko. Ganun. Ang hirap patunayan kasi na talagang parang liable yung kung sino man ang magkakalat, kung sino man ang nag-produce or nag-reproduce ng video. Mahirap kasing patunayan. So, ito lang, wag mo na lang gawin. Oo. Yun lang Ako talaga. ganun din. Ako, questioning ko. Hindi ko alam kung baka magalit sa akin yung mga kumukuha. Bakit kailangan kuhanan? Oo eh. Isang para saan? question yun. Iko-kwadro nyo? Di ba? Memorabilia Ang daw. tanong, bakit kailangan kuhanan? Di ba? Bakit? Anong kailangan? Pag sinabing, hindi, para, sabi kasi ng Babalikan? boyfriend ko, para mapatunayan na mahal ko siya, being there. Di ba? Palagay ko, exactly. patunay na yun na mahal mo siya. At saka parang doon sa pagka-capture nung act, parang doon pa lang hindi mo na nire-respeto yung girl eh. Oo, dapat Doon pa lang.
lagi ko nga sinasabi, lalo na maski sa bagyo, maski sa lindol, ang expect nyo palagi yung worst. Lagi-lagi, di ba? Lagi-lagi. Bakit mo kukuha na yan? Siguro ikakalat mo yan. Di ba? Ganun. May purpose pagbintangan talaga. mo ng pagbintangan hanggang sa pag hindi pumayag, tumakbo na kayo. Oo. Palagi ko, yun din Iba yun. ibig sabihin niya, Oo, oo. para maging safe din kayo. Yung sa mga babae, palagi ko, kasi sa amin, sa mga, ewan ko sa mga lalaki kasi, pag kami mga ganyan, mga sex video na yan, parang may parang may, yung, Nakakataas ng pride. Parang oo ganun eh. Pero sa mga babae, Macho image. Yung oh, ego- may yung ego eh. Oo parang Oo. may macho image kayo, parang, pagka well, siguraduhin mo, maganda yung makikita. Maraming salamat, Attorney. Thank you Yes, very thank you much. so much. It's nice Thank you. seeing Thank you you so again. much. Yes. Hindi ka na namin mamimiss dahil every week nandito ka. Thank you very much. Kami po ang inyong mga nakasama. Ako po si Dennis Antenor Jr. At ako po si Bien Dacles. Maraming salamat. Bye. Bye!